Si Mark Magnifico Magsayo po ay currently number 6 sa latest IBF ratings. Good news yan ha, pero nagtataka yung ibang mga fans, ano? Paano daw biglang nakapasok itong si Mark Magnifico Magsayo dito po sa boxing rating ng IBF? Tinatanong pa ba yan? Pero explain ko sa inyo kung bakit at may pakiramdam ako na sunod pong mangyayari. Sasagutin ko yan dito sa podcast natin ngayon. No? Update ko na rin kayo sa iba pang mga Pinoy na pumasok po sa IBF ratings. Matutuwa kayo dito pero meron din pong isang Pinoy na patuloy po ang pagsadsad sa ratings sa IBF at sa iba pang sanctioning body. Ano po ang nangyayari dito kay Jandriel Casimero ngayon? Pag-uusapan natin yan na maayos at ang ating question of the day, gusto ko lang tanungin kayo kayo po ba ay marites? Bakit mahilig kayo sa chismis? Mahilig na kayo sa fake news, mahilig pa kayo sa chismis, wag dyan. Dito lang kayo sa Pauka Sports para pawang katotohanan, ano? Anyway, pag-uusapan din natin na latest dito po sa issue kay Yumir Marshall at ano bang lesson ang nakukuha natin dito. So totoo lang, medyo nalulungkot ako at saka excited ako sa aking mga ibabalita pero kailangan natin gawin yan. Kaya kung ready ka na, ako ready na ako. Kaya alam mo na, ang sunod, here comes the Boom Boom Pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Again, magandang araw, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Gusto ko lang tanungin, ikaw ba ay napanood mo yung content ko kahapon? Kung napanood mo yung content mo kahapon, comment naman. Gusto kong replyan yung comment mo sa baba. Reply ka na kagad ngayong comment ka, sir, para ma-shoutout kita. I really appreciate that. Every day, one video lang tayo sa boxing, one video sa basketball. At ang ating episode for today, or one episode, no, for podcast, and I'm gonna try and upload this dito sa sa Spotify. Excited at malungkot ako sa episode ko na to because this is the first time that I'm gonna talk about Casimero again for a while, no? At sigurado naman ako na marami na naman mga haters ko ang nasa comment section. Pero hopefully po ay nagbago na po ang ating karamihan ng mga boxing fans kasi 2025 na ngayon. At gaya po ng sinabi ko, mas matapang, mas patas at laging totoo ang ating balita at pag-uusapan. Pero tanggap ko naman na may mga haters ako. Sana po maintindihan niyo po yung aking binabalita. Sa boxing lamang po tayo ha. At sa mga hater ko dahil kay Casimero, you're welcome to stay. Welcome po kayo mag-comment. Pero ingat lang po kasi gusto ko nang bawasan ng mga medyo toxic po. Sa atin, totoong balita lang ang pag-usapan natin. Huwag na tayo mag-away-away. Okay, pero mamaya, kasama sa topic yung IBF ratings at kasama si Casimero dyan. Ipapaliwanag ko sa inyo pero kung ayaw nyo pong masaktan, feeling ko masasaktan kayo dito sa sasabihin ko tungkol kay Casimero. At yung kay Yumir Marshall naman, gusto ko lang sabihin na nalulungkot ako sa nakikita ko sa social media pero amin na natin, marites tayo. Ikaw marites ka. Kaya abangan mo hanggang sa dulo kasi medyo mainit-init ang ating pag-uusapan. Okay, simulan na natin kay Mark Magnifico Magsayo. No? Biglang number 6 itong si Mark Magnifico Magsayo sa IBF. 135. Nagtataka sila, sir, paano nakaakyat yan? Yan. So si Mark Magnifico Magsayo, pasok yan. Mas mataas pa siya kay Frank Martin at sa mga karamihan po ng mga lightweight. Yung iba dito, ang tagal na nangangampanya sa lightweight, hindi pa rin naunahan pa niya, kumbaga. Simple lang ang sagot dyan, Sean Gibbons, management, and sinasabi ko, and maniwala kayo sa hindi, maganda at maayos ang magaling ang boksingero, pero kung wala kang management at team na kayang ilabang ka at i-put ka sa right position, then you're not gonna get there. Mark Magsayo has that. Sa tingin ko rin, 135 because si Mark Magnifico Magsayo, malaking bulas talaga. Although he has been fighting sa 126 Division 4, almost the biggest chunk of his career. He just recently moved to 130 and then one fight lang siya sa 135. Tapos ngayon, eto na, lalaban na sa 135 uli muka. No? At ang akin pong ibig sabihin kanina, at abangan nyo ito ha, lumabas na yung balita na posible siya maging replacement ni Lamont Roach kay Tank Davis. Yan po ay posisyon na. Simple lang yan, nakaposisyon na po itong si Mark Magnifico Magsayo. Ibig sabihin ni number 5 na siya or number 6 na siya,
ibig sabihin yan ay para wala ng question. Next fight, pwede siyang ilaban kaagad dun sa champion. So, always ready. At ako sasabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa hindi. Lamont Roach, meron talagang posibleng issue yan. So, kung matuloy man yan, good para kay Lamont Roach. Pero, I think Mark Magnifico Magsayo, sooner rather than later, possibly this year, makakalaban talaga yan sa championship uli. So, simple lang ang sagot ko dyan. Alright, let's talk about the rest of the IBF ratings. Gusto ko sa inyo explain to. Charlie Suarez, number 4 si Charlie Suarez. Ito pa, isa po nating pambato. Medyo, lang ako, medyo nagwo-worry ako ng konti. Yung kanyang connect na si Sir Chavit Singson, I think there's a health scare para dito kay Chavit kasi nakikita ko yung mga post po na parang meron yatang issue si Chavit Singson sa kanyang health. So, but Charlie Suarez deserved this title shot for a long time. And sabi ko nga sana isama rin si Charlie Suarez sa Trilla and Manila plan. Sino pa ba ang ating nasa IBF ratings? At ito na po ang pag-uusapan natin next. I-scroll down ko na. Ito na. IBF ratings. Bago natin pag-usapan si Casimero, si Marlon Tapales ang pinakamataas po dyan na Pilipino. At number 3, Marlon Tapales this year din. Again, itong masasabi ko sa inyo ha. Marlon, Carlames, Jeremy Nangkas, nandiyan dyan bigla, 122. Number 10, mas mataas pa sa kay Janrel Casimero. So, that speaks of the volume about the negotiating of Sean Gibbons and MP promotion in the world stage. So, si Marlon Tapales, I'm sure he's gonna get a title shot. And si Carlames Martin, alam ko, matagal na yan, makakakuha din yan. They're all in position sa pag-angat po niya ni Inoue, malamang sila na ang sunod. And I have no doubts. So, kumbaga si Sean Gibbons, he's playing chess. And all of his pieces, like he has 3 pieces in the super bantamweight. Andiyan dyan na yan. And posible na sila ang sumunod na makalaban po ng champion or makakuha ng titulo. Speaking of titulo and speaking of champion, ng ating 3-division world champion na si Casimero. By the way, this is credit to Pinoy Boxing Prodigy. Siya gumawa nito. Number 12 na siya. From 11 to 12, itong si Casimero. Ito yung katotohanan dito. Makinig po kayo ha. Makinig po kayo ng mabuti dito. Si Casimero po ay magaling na boksingero. And I think yung kanyang galing yan ang nagpropel sa kanya. Kaya siya naging world champion. Okay? Yan po yung dahilan kung bakit isa siya sa pina-follow po ng karamihan. At pina-follow ko rin dati. No? Hanggang ngayon naman sa boxing career niya, kailangan maging patas tayo. So, but unfortunately, without a promoter, sanctioning bodies, medyo mag-aalangan yan Alam mo ba kung bakit naaangat yung ibang mga boxer kagad? Kasi siguradong yung sanctioning body, real talk to sigurado yung sanctioning body na mapopromote yung boxer. Ibig sabihin, it's business. Kikita yung sanctioning bodies because mapopromote. Magkakaroon ng laban. Because may uncertainty kay Casimero, siguro ganon. Walang kita At I'm gonna tell you right now, ang masakit na katotohanan, baka tuluyan nang mawala sa rating si Casimero in the months to come. By the end of 2025, baka wala na si Casimero sa ratings sa mga sanctioning bodies unless, ito pakinggan mo, unless po ay siya po ay lumaban at magkaroon ng laban. Posible naman yan. So that is why siguro, lalo na pag wala po sa kanya pa na FYI, pag wala pong nagpo-push sa kanya, hindi ko alam kung anong trabaho ng ginagawa ng manager niya, but yung manager niya should be in contact with the sanctioning bodies to push na, wag mo tanggalin yan, papalabanan namin yan soon. But kahit gaano ka kagaling, kung hindi magaling ang management mo, or wala kang management na kayang magbigay sa'yo sa right position, malabo po. At si Casimero might be a road warrior again. Natatandaan mo ba na tinatawag siyang road warrior? Kasi dumadayo siya Kumbaga, tinatawagan siya, hinahamon siya, dumadayo siya sa mga iba't ibang lugar at nananalo siya. He could be that again kung wala siya makuha ng promoter. So, abangan nyo po na posible pong mapalaban niya not sa Japan. Sayang sana Japan kasi suspended siya. Mexico and Africa. Posible po na yan yung mga sunod na mga laban niya pag wala po siyang promoter.
And it's difficult to do that right now dahil may edad siya, no? Ako naniniwala ako na it's true. If you want to be successful in boxing, mga 70% management, 30% skills. Pero kay Casimero siguro 90% skills. Hirap na siya sa training, kulang pa yung kanyang training program, pero nagagawa pa rin niyang manalo. And that speaks of the power and the skills of Janrel Casimero. Unfortunately, hindi may hirapan siya ngayon dahil iba na ang panahon. So, sana ay makalaban, ang atin lang, no, sana makalaban si Casimero as soon as possible para tuluyang hindi mawala ang kanyang rating at makakuha siya syempre ng promoter. Okay? Gusto ko lang ding sabihin sa inyo, ito mabilis lang to, no? Ang social media ngayon ay laganap sa issue regarding Ymir Marshall. Medyo nakakaya itong nangyayari ngayon dahil chismisan tayo ng chismisan tungkol kay Ymir Marshall, but ito po ay public, no? So as a media practitioner, we have to talk about this. I'm not gonna talk about what happened. You already know that. I'm gonna just talk about the lesson. And kaibigan natin pareho, kilala natin pareho, and especially si Ymir Marshall, I just wish them good luck. Nakakalungkot lang. Siguro my reaction is not on what happened. And hopefully, I'm sure the truth will always prevail. At I just hope that this would have been kept private. But again, they have their reasons. Nakakalungkot sa industriya natin. Nakikita natin mga kapwa boxer, kapwa kasama natin sa industriya, pinagtatawanan, inaasar. Lumalabas talaga yung mga nag-iintay lang na magkamali ka. Nangyari na sa akin yan eh. Nagkamali ako. Dami kong makala mo, mga kaibigan mo, pero pagtatawanan ka, magko-comment. Kasi pag nakita yan ni Princess, nakita yan ni Ymir, parang, ay, kala ko, parang kumakalat. At nagiging may masamang side. But again, as ito siguro yung price for the fame. If you're a celebrity, and people are gonna talk about you. Ganun na talaga. So siguro just be strong, be strong for Ymir, be strong for Princess. And whatever it is that they're going through right now, at least the good thing is nalalaman nila kung sino yung patas, kung sino yung kakampi nila, kung sino yung kaaway nila. The truth is, aminin mo man o hindi, kaya ka umabot dito hanggang sa dulo, kahit tapos na yung topic ko kay Casimero. Kay Casimero din, puros chismis at saka maritisan yung nangyari, mga personal na buhay pinag-aaway. Sa akin, as much as possible, we don't wanna do that. Alam niyo naman, ever since, stick tayo sa sports. For this one, I just wanted to say, I feel bad, na? Everyone has the right to speak up. Pero minsan, kung isipin nyo kung ikaw yung nasa posisyon ng pinag-uusapan, nakakalungkot, di ba? Itong mga to, kakilala natin, pinagtatawanan tayo. So, siguro sana maiwasan na lang. So, siguro appeal ito. Now, again, I don't wanna talk, I'm sure updated na kayo sa issue. Nakakapanood ko lang ng ABS-CBN interview ni Dean Castillo kanina. So, I hope everything gets sorted out. Actually, seryoso, 2025, medyo challenging ang simula ng ating year para sa lahat. Pero I hope it gets better. Wag lang tayo susuko. Yan yung mantra natin. Never give up and tanggapin natin ang mga hamon ng buhay sa atin. Anyway, kung umabot ka dito sa dulo, seryoso, can you please support me, like, share, and then comment. Let me know what you think about the issue. At if there's anything that you want me to discuss moving forward, every day we'll do one recorded podcast. We'll upload it on all of our platforms. And siguro siguro sa akin, yung mga fans natin dito regarding kay Ymir, kay Casimero, I know you're very passionate about them. Mag-ingat lang tayo kasi marami pong mga fake news at marami pong mga at isipin na natin na kung hindi ko kayo pinipigilan magsalita, ako rin nagsasalita ako. But when we say something, we have to recognize the consequences of what we say and what we do. Now, as a fan, follower, commenter, or as a netizen, of course, especially as the vlogger or the athletes, because pag-uusapan talaga at pag-uusapan dahil yan ang gusto ng mga tao. Aminin mo na. Salamat guys. I'll see you again on my next video.